Hebreo 9:27. Isang versikulo lang ang ating subukang pag-aaralan sa umagang ito. Hebreo 9:27, pakibasa. Direkta sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Napakaliwanag, di ba? Itinakda sa tao. Ibig sabihin, itinakda na iset na para sa bawat isa sa atin, meron ng expiry date. Bago pa man tayo, after natin na ipinanganak, mayroong ng expiry date ang ating mga buhay. Due date, ayun, mayroon man ng mga due date ang ating mga buhay. At sa lahat ng tao, at sabi niya, minsan lamang mamatay. Minsan lang tayo mamamatay. There's no more second chance. Pagkatapos ay ang paghuhukom. Paghuhukom, hindi na ito pagliligtas. Amen. So, napakahalaga na kahit tayo mga Kristiyano ay ating maunawaan kung ano nga ba talaga yung plano at kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi ngayon na nandito pa lamang tayo sa mundong ito, binibigyan na tayo ng Diyos ng pagkakataon na maihanda ang ating mga sarili. Amen. Alam natin na kapag ang ginagawa ang lahat para mapaganda ang mukha, pag babae, pag lalaki naman para magiging gwapong tingnan, ayos ang mukha, nilalagyan ng mga bulaklak sa paligid ng kabaong para magmukhang maganda. Pero tatandaan po natin mga kapatid na gaano man gawin ng mga naiwan mo para pagandahin ang kabaong mo, para pagandahin ang itsura mo, kahit pinakamahal na damit ang isuot pa sa'yo, ang kamatayan ay hindi maganda. Amen? Pagdating ng kamatayan, wala nang kagandahan. Kaya bilang mga Kristiyano, napakahalaga na malaman natin na ang kamatayan, ito ay kalaban ng lahat ng tao. Kristiyano man o hindi. Kalaban natin ang kamatayan. At sinasabi doon sa 1 Corinthians 15:26 na ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Sino ang lumupig? Ang Panginoong Hesukristo. Lahat ng gawa ng kaaway, pinagtagumpayan na ng Panginoong Hesukristo 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. At ang huli na kanyang nilupig ay ang kamatayan. Amen? Pero bagaman ito ang kahuli-hulihan na linupig ng Panginoong, kailangan natin itong paghanda. Lahat tayo haharap sa kamatayan. Amen? Hallelujah. Dahil lahat tayo haharap, magsusulit tayo sa harapan ng Diyos. Kanya-kanya tayong haharap sa Diyos. Kumbaga KKB ito, mga kapatid. Wala nang mga bestie-bestie dito. Isa-isa tayong haharap sa harapan ng Diyos. Magsusulit tayo kung ano ang ginawa mo habang ikaw ay naririto pa sa lupa. KKB. Kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang kanya-kanyang kaligtasan. Kahit yung pinaka-close mong bestie, hindi mo na yan makakasama pagharap natin sa Diyos. Lahat tayo, magsusulit tayo sa harapan ng Diyos kung paano mo ginamit ang buhay na kaloob sa iyo ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga mga kapatid na we have to take time na magmuni-muni. Ano yung mga ginagawa natin ngayon? Kasi iyan yung ginagawa natin ngayon. Paghahanda yan pagdating ng takdang panahon, yung itinakda ng Diyos para sa atin. Tinakda sa tao na minsan lamang mamatay. Ang mahirap dito, itinakda nga, pero hindi natin alam kung kailan. Di ba? Walang nakakaalam. Amen? So napakahalaga na ikaw at ako malaman natin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kamatayan. Kasi minsan we take too extreme kung patungkol sa kamatayan. Minsan naman we take so lightly na parang okay lang. Matagal pa akong mamatay. Diba? Pero nobody knows. Katulad ng pagbabalik ng Panginoon, walang nakakaalam kung kailan yung itinakda ng Diyos na pagbabalik natin ng ating buhay. So una nating tatalakayan, ano ang pinanggagalingan ng kamatayan?
Dahil ba sa mga sakit? Kadalasan, di ba? Kung hindi na sa sakit, mga aksidente, inatake sa puso, yung nabangungot, yung mga ganon. So maraming mga dahilan ng kamatayan. Pero kung ating babalikan sa salita ng Panginoon, doon sa Garden ng Eden, nilikha ng Diyos ang Garden of Eden na ito ay maganda, ito ay ganap, ito ay walang kasalanan, ito ay malinis, ito ay magandang tirahan ng tao. Yun talaga ang purpose ng Diyos doon sa Hardin ng Eden. Pero sinabi ng Panginoon doon sa Genesis 2:16 and 17. Doon sa Genesis 2:16 and 17, sinabi niya sa tao, ibig sabihin ang Diyos, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wag na wag, inulit, ibig sabihin, dinidiinan ng Panginoon, wag na wag mong kakainin ang bungang iyon, may warning, sapagkat sa araw na kinain mo, kay sa oras na kinain mo, iyon ay mamamatay ka. Sinabi ito ng Diyos kay Adam at Eva. Alam na natin yon. Sinabi ng Panginoon, makakain mo ang lahat. You are free. Freedom na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kainin mo lahat ng nandoon kasi nga ang Garden of Eden nilikha ng Diyos mabuti, walang kasamaan para ma-enjoy ng tao ang lahat ng nilikha ng Diyos. Ngunit merong babala ang Diyos, sabi niya doon, maliban sa bunga ng punong kahoy. Very specific ang Diyos dito. Makakain mo ang lahat maliban. So, sinabi talaga ng Diyos kay Adam na hindi mo pwedeng kainin yung punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa masama at mabuti. At ito ang warning, diniin na niya, wag na wag mong gagawin ito dahil kung hindi, pag sa araw na kinain mo yon, tiyak na mamamatay ka. Ganon tayo kuminsan, very specific. Binibigay ng Diyos ang kanyang utos. Narinig natin, hindi lang sa preaching, minsan, I believe, nangungusap ang Diyos, audible voice, o kaya sa ating puso, sa ating spirito, at saka, sa kanyang salita, kung tayo ay nagbabasa, sa ating mga devotion. I believe, laging nangungusap sa atin ang Diyos. Pero, anong ginagawa natin? Binabale, wala natin. Katulad nila Adan at Eva. Napakaliwanag ang sinabi ng Diyos sa Matthew 24. Sabi niya doon, watch and pray. Doon sa sinabi ni Bibian, watch and pray. Pero anong ginagawa natin? Sa Matthew 26, 41 to 44, pakisulat na lang kasi marami tayong mga verses na titingnan ngayon. Sa Matthew 26, 41 to 44, sinabi doon ng Panginoon, watch and pray, and then there's a warning, so that you may not fall into temptation. Bawat utos ng Panginoon, mayroon siyang warning. Bakit siya nagbibigay ng utos? Kasi alam ng Panginoon na kapag hindi natin sinunod yung kanyang utos, may kapahamakang naghihintay. Doon pa rin sa Malakay 3:10 to 11 to 12, lagi-lagi, kung hindi every Sunday, naririnig na natin ito. This is a command of the Lord. Give your tithes unto the Lord. Utos ito ng Panginoon. At ang promise niya, I will open the floodgates of heaven. Pero, sa karamihan, anong ginagawa natin? Binabaliwala natin yung mga salita ng Panginoon na ating narinig. Sina Adam at Eva, napakaliwanag yung sabi ng Diyos sa kanila, huwag kang kakain doon. Kasi ano sabi niya, once na kinain mo iyon, tiyak. Sa ibang version, may sinabi, tiyak, siguradong sigurado, mamamatay ka. Pero alam na natin, anong ginawa ni Adam at Eva? Kinain pa rin. Tigas din ang ulo, no? Diba? Napakaliwanag naman, diba? I'm giving you the freedom to eat, pizza, salad, huwag lang hamburger, kadi masama. Kumbaga parang ganon, binigay ko na ang lahat na pwede mong kainin. Iisa lang ang hindi mo pwedeng kainin. Kasi, na-curious,
Ganon tayo eh. Meron silang kasabihan na kung ano kasi yung masarap, ay yung bawal, yun ang masarap. Kaya napasarap. Pero napakaliwanag, di ba, yung salita ng Panginoon, na huwag mo itong kakainin. Kainin mo ang lahat. Kasi yung lahat na yun, nakakabuti sa iyo. Pero mayroong isang bagay na hindi makakabuti sa iyo. So, ganun ang ginawa ni Adam at Eva. At alam na natin ang naging resulta dahil sa kanilang disobedience, pagsuway, hindi pakinig sa salita ng Panginoon, hindi pagsunod sa napakaliwanag na utos ng Diyos. Anong nangyari sa kanila? Namatay sila spiritually. Immediately, nung ginawa nila yon, they were separated from the presence of God. Nandoon sila physically, pero yung kanilang espiritu, patay, ora mismo. Doon nagsimula ang kamatayan. Dahil sa pagkakasala. Dahil sa pagdidisobey sa utos ng Diyos. At makita natin, after that, yung spiritual na pagkamatay, sumunod na yung physical. Sumunod na yung physical. Na unti-unti na ang isang tao, alam natin, na unti-unti nang naaagnas yung buhay, yung laman natin, yung katawan natin. Kaya kahit anong gawin mo dyan na pagpapaganda sa kilay mo, pag-aayos, kilay is life, inaayos, pinaghihirapan. Alam mo yung talagang binibigyan ng oras. Walang masama yung aayos mo ang kilay. Kasi bilang mga Kristiyano, di ba, napakahalaga din na makita tayong, matingnan tayo na maganda, hindi lang sa paningin ng Diyos, kundi pa sa paningin ng nakapaligid sa atin. Maganda rin na mapareban ka, di ba? Kung meron, bakit naman hindi? Pero tatandaan po natin, pati yung pagpapaayos sa ating mga ngipin, di ba? Pagpapaputi, pagdili ng mga papaya, ano ba yan? Kojic papaya. Walang masama sa mga ganyang bagay, pero tatandaan po natin, darating ang panahon na yung mga katawan natin, yung ginagawa natin, palabas natin, wala nang yang kabuluhan at halaga. Amen? At kapag ang isang tao, wala si Kristo sa kanyang puso, katulad nila Adan at Eva, patay physically, ay patay spiritually. Separated sila sa presensya ng Panginoon. So doon nagsimula ang kamatayan, ang pag-disobey ni Adan at Eva. At kung ating ipagpapatuloy ang pagbabasa sa aklat ng Genesis, alam nyo, natuwa talaga ako dito nung nabasa ko. Sa Genesis 5, pero wala dyan. Kapag basahin nyo ang Genesis 5, balikan nyo na lang mamaya kay pag-uwi ninyo sa bahay. Babasahin ninyo yung chapter, buong chapter ng Genesis 5, mababasa ninyo doon yung 8 mga leader, mga leader ng Judah, ng Israel, makikita ninyo doon yung kanilang mga pangalan na at the end ng kanilang mga buhay, lahat ng sinabi doon, namatay, o kay bago, namatay, sila ay namatay, lahat yun maliban lang kay Enoch. Sino si Enoch? Siya yung kinuha ng Diyos. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Pero pagbabasahin mo yun, 8 kalalakihan ang sinabi doon na naglingkod sila sa Panginoon, but at the end of their life, namatay silang lahat. So after ng pagkakasala nila Adan at Eva, pumasok ang kamatayan sa buhay ng tao. At doon din sa Deuteronomy 31, pakisulat na, sa Deuteronomy 31, babasahin nyo doon kung ano yung mga pangalan ng mga hari ng Judah at Israel, na kung saan sinabi doon na si ganito ay naghari, siya ay namahala sa buong Judah, sa buong Israel, pero pagkatapos siya ay namatay. Meron pa rin, dumarating pa rin yung kamatayan. At ito pa, ang matindi, sinabi mismo ng Diyos kay Moses, sa verse 14 sa 31, sinabi mismo ng Diyos kay Moses na, sinabi niya mismo kay Moses, ngayon ay malapit ka nang mamatay. Kung sa iyo sasabihin ng Diyos iyon, ngayon, Janice, malapit ka nang mamatay. Hallelujah! Praise God! Praise God! Pero kay Moses, sinabi ng Diyos mismo yon kay Moses, Moses, malapit ka nang mamatay. Nakakalungkot naman. Pero alam ni Moses na his time
ay dumating na. Amen. At ito pang matindi. Sa Isaiah 38 verse 1. Isaiah 38 verse 1, sinabi mismo ng Diyos kay Haring Hezekiah. Ito ang sinabi niya. Kung saan ito ay nararanasan ng mga kamag-anak natin. Sabi niya dito, iayos mo ang iyong sambahayan. Pagkat malapit ka ng mamatay, hindi ka nagagaling. At least binigyan pa rin sila ng Panginoon ng panahon para maghanda. Diba? It's a warning. Diba? Inaayos mo na ang iyong sambahayan. Ibig sabihin, kung meron kang kagalit, makipag-ayos ka na, humingi ka na ng tawad. Kung meron kang hindi nabayarang utang, magbayad ka na. Kapag hindi ka nagbayad, pag sila ang hindi nagbayad sa'yo, huwag nang singilin, malapit ka nang mamatay. Joke lang. Pero sinabi, inaano dito na, ihanda mo na ang iyong sarili. Dahil malapit ka nang mawala sa mundong ito. Pero ganun pa man, alam niyo, makita natin yung kabutihan ng Panginoon na bagaman malapit na niyang kunin ang buhay na ipinahiram niya sa iyo, binibigyan ka niya ng pagkakataon na ihanda ang iyong sarili. Amen. Hindi lang doon sa Old Testament natin makikita ang patungkol sa kamatayan. Kasi ang Panginoong mismo, ang Panginoong Yesus mismo, nangaral patungkol sa kamatayan. Kung ano ang dahilan kung paano natin haharapin ang kamatayan at kung ano ang mangyayari kapag ang isang tao ay mamatay. Doon sa Lucas 16:19-31, pakisulat na lang kasi mahaba-haba ito kaya hindi na natin ito babasahin. Pero ay try na sa buod ng kwentong ito. Doon sa Lucas 16:19-31, mababasa natin doon ang patungkol sa mayamang lalaki at si Lazaro. Matatandaan nyo yung mayamang lalaki namatay at saka si Lazaro namatay. Si Lazaro nandoon siya sa presensya ng Panginoon. At yung mayamang lalaki nandoon siya sa, sabi doon, Hades o kaya'y impyerno. At sabi ng mayamang lalaki, nakita niya si Lazaro nandoon sa presensya ng Panginoon. Lazaro, magdala ka naman dito ng kahit paggapatak na tubig para maidapi mo sa aking dila kasi tuyong-tuyo na yung aking dila. Pero anong sabi ng Panginoon? Well, hindi na makakapunta diyan si Lazaro at hindi ka rin makakapunta sa hindi ka rin makakapunta doon sa kay Lazaro at si Lazaro hindi rin makakapunta sa iyo kasi nga mayroong sa parang bangin na namagitan sa inyo. Pero I believe na yung mayaman, nandoon siya sa dagat-dagatang apoy, hindi dahil siya ay mayaman. Don't misunderstood na dahil mayaman siya, kaya siya napunta sa impyerno. Hindi. Wala kasing sinabi doon, pero I believe kasi na dahil sa kanyang kayamanan, hindi niya nailagay ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Kasi ang susi para tayo makapunta sa presensya ng Panginoon ay ang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo sa ating puso bilang Panginoon natin at sarili nating tagapagligtas at pagbibigay ng kalayaan sa Panginoon para manahan sa ating mga puso. Ang pagtitiwala na siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Amen? So yun ang makita nating isang halimbawa na talaga sa tao dumadating ang kamatayan. At sa tao, kapag meron tayong pagpipili, dalawa lang ang pwede nating puntahan. Makita natin sa kwentong ito na si Lazaro nasa presensya ng Panginoon. Ang yamang lalaki nasa dagat-dagatang apoy. Ang sinabi doon ay Hades o kaya impyerno. Mga kapatid, heaven is real. Hell is real. Totoong may langit. Totoong may impyerno. Amen? Isa pang halimbawa, sa Lucas 12, sa Lucas pa rin. Lucas 12:13-21, binanggit doon, another mayaman na lalaki. Sa uling mayaman na lalaki. Na kung saan, ang sabi ng mayamang lalaking ito, dahil sa napakarami niyang mga ari-arian, hindi na nagkasya ang kanyang kamalig. Grabe, ang dami-dami na niyang mga ipon. Kaya sabi niya sa kanyang sarili, babakbakin ko ang maliit kong kamalig at gagawa ako ng mas malaki para mas marami pa akong maipon. And then, anong sabi niya doon? Pagkatapos, magpakasaya ako. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Hangal.
Sa mga ibang version, walang hangal. Pero sa mga ibang version, meron hangal sa gabing ito kukunin sa iyo ang buhay. So, anong makikinabang doon sa kanyang pinaghirapan? Kung mag-anak, diba? Na hindi naghirap, ikaw, ugaga ka na mag-part-time, kumita, walang masama. Walang masama. Pero, ulit sinasabi ko, hindi dahil siya ay maraming naipon o kay maraming kayamanan, kaya hindi na siya nakapunta sa presensya ng Panginoon, kundi yung puso. Saka yung sinabi niya doon na, gigibain ko ang maliit kong kamalig upang sa ganun, mag-iipon ako para sa aking sarili. Sarili ang iniisip. So alam nyo, iniisip ko yung dalawang exile ng ito na, ang kayamanan, napakalaking hadlang para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Walang masama pag meron tayong maraming kayamanan. Pero warning sa atin ng Biblia na ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasalanan. Hindi masama ang magkaroon ng maraming kayamanan ng maraming salapi. Pero nasaan ang puso? Nasaan ang puso natin? Sabi ng Biblia, kung nasaan ang puso mo, nandoon yung kayamanan. Nasaan yung kayamanan mo, nandoon ang puso. Nasaan ang kayamanan mo, kapatid? Nasaan ang puso mo? This is the right time that we have to search our heart. Nasaan nga ba talaga ang ating puso sa mga panahon ito? Hindi masama na tayo ay magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng maraming ipon sa bangko. Pero we have to guard our heart. Guard our heart. Amen? Dahil sa mga kwentong ito ay napakalaking babala para sa bawat isa sa atin. So makita natin dito na yung bunga, yung pagiging disobedience ni Adan at Eva, na ipasa yung kamatayan. Lahat ng tao pagkatapos ni Adan at Eva, nandoon yung binhi ng kamatayan. At hindi lamang yung mga kwentong dito, kundi pati sa atin ngayon. Bagaman matagal na panahon na, hindi na natin nakita si Adan at Eva, pero yung binhi ng kamatayan na nailagay sa kanila ay ating minana. Nasa bawat isa sa atin. Amen? Kaya napakahalaga mga kapatid na iingatan natin yung ating mga puso. Amen? Na huwag tayong malin lang na dahil marami tayong pera, marami tayong mga naipon, ay magiging okay na ang ating buhay. Dahil tulad ng sinabi ko kanina, lahat tayo ay haharap sa presensya ng Panginoon. At kahit sino ka pa man, tatandaan po natin mga kapatid, haharap tayo sa presensya ng Panginoon at darating sa buhay mo na darating ang kamatayan na hindi mo inaasahan. Okay? Tulad ng ating key verse, itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghukom. There's no exemption. Lahat tayo. Baka nandiyan na kumakatok ang kumakatok na ang kamatayan. Di ba? Hindi natin alam, di ba? Itinakda nga, pero hindi natin alam kung kailan. At ang sinabi doon, tiyak na darating ang kamatayan sa buhay ng bawat isa sa atin. At dahil doon sa pagkakasala ni Adan at Eva na kung saan ito ay naipasa sa atin, sigurado, garantisado, darating ang kamatayan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So pangalawa nating pag-alalan, ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Napakalaga ito. Kasi minsan, yung bang, we take it so lightly ang ating buhay. Kasi yung iba, pagkatapos ko mamatay, hindi ko naman na alam kung ano ang mangyayari sa akin. Kahit itapon na ako sa dagat, di ba? Yung mga ganun kung minsan, kahit na, ano na lang dyan, itapon na lang ako sa kahit saan, hindi ko naman na alam kung ano ang mangyayari. Yes, physically, hindi na natin alam ang mangyayari, pero ang ating spirito, ang ating kaluluwa, napakahalaga.
Kaya napakahalaga na alam natin kung ano ang mangyayari pagkatapos nating mamatay. Amen. Ano ang mangyayari sa isang totoong Kristiyano? Totoong Kristiyano. Kasi marami ang mga Kristiyano, ano ba? Kristiyanohan. Na kahit nandito tayo minsan sa loob ng iglesia, napakahalaga yung puso natin talagang nakatuon sa Panginoon. Amen. Doon sa 1 Corinto 5:8, 1 Corinthians 5:8 yon. Ano sila ba nandoon? Si ano? Pambit. Sabi niya doon, ano lang, kinot ko na lang yung verse na yun kasi mahaba-haba yun. Doon sa 1 Corinthians 5:8, sinabi niya doon, ito ang mangyayari sa isang Kristiyanong namatay na maalis sa katawan upang mapasatirahang kasama ang Panginoon. So, ganon ang mangyayari sa isang buhay ng isang Kristiyano na kapag ikaw ay namatay, katulad ni Paulo, bagaman ang kanyang katawan physical ay wala na, pero yung kanyang espiritu napasama na sa presensya ng Panginoon. Amen. Sa mga totoong Kristiyano, sa mga totoong tumanggap sa Panginoon. So, yun ang mangyayari sa bawat isa sa atin na totoong tumanggap sa Panginoon. Yung katawan natin, wala na yung silbi, pero yung kaluluwa mo, yung espiritu mo, mapupunta na doon sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen? At doon sa Lucas 23:43, sinabi doon ng Panginoon, at ito ay patungkol sa magnanakaw. Nabasa na natin yan, kaya kanina yan pala. Doon sa Lucas 23:43, sinabi ng Panginoon sa magnanakaw na on the spot, ay hindi pala, ito yung ano ba yun yung yung doon sa paraiso pala, yung alam niyo yung napako ang Panginoon doon sa kaliwa is siya, yung magnanakaw, tapos yung isa is isang pariseyo. Ang sabi ng magnanakaw na, Panginoon, alalahanin mo ako. Ito ay naghihingalo na ang Panginoon at maging yung magnanakaw naghihingalo na. Pero bago siya nalagutan ng hininga, ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag ikaw ay naghahari na sa iyong kaharian. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Diba napakasarap na sa oras na ikaw ay nalagutan ng hininga, parang kisap mata, nandoon ka na sa presensya ng Panginoon. No more pain. Wala nang sakit. Amen? Wala ka nang nararamdaman. Nandoon ka na sa presensya ng Panginoon. At yun ang mangyayari sa bawat isa sa atin na naglagak ng ating pagtitiwala sa nag-iisang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Uulitin ko, paglagak ng pagtitiwala sa nag-iisang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Amen? At oras na tayo ay binawian ng buhay, automatic sa presensya niya tayo mapupunta. Tandaan natin yung totoong Kristiyano, ibig sabihin yung pagkakaroon ng pagpapanganak na muli, yung pagiging born again. Kasi marami yung mga naging kasapi kaya ng isang iglesia na walang tunay na pagbabago, yung tinatawag na born again Christian. Yes, maganda na dumadalo tayo sa gawain ng Panginoon Sunday after Sunday. Pero kung inabot ka na ng 10 years dito sa FOM at wala pa rin pagbabago, you need to be born again. Ang pagiging fishers of men, ang pagsali sa isang cell group, ang pagdalo sa isang Bible study, pagsama sa mga evangelism, walang masama. Pero tandaan po natin, hindi ito ang makapagliligtas sa atin. Ang pagiging parte ng fishers of men ay hindi makapagliligtas sa atin. Ito ay isa lamang daan para tayo ay lumago sa ating mga espiritual. Amen? Kaya pagpatuloy natin yung pagdalo sa gawain natin. Pero don't ever think na dahil fishers of men ka, ligtas ka na. Tunay. Kailangan maliwanag po tayo doon. Ang pagiging born again, there must be a change in our heart. Pagbabago sa ating mga puso. Amen? Para sa ganun. Kasi napakaliwanag ang sinasabi ng Biblia. Without holiness, we cannot see God. Amen? Kung walang kabanalan sa ating buhay,
hindi natin makikita ang Diyos. Kaya napakahalaga yung pagbabago nagmumula sa ating mga puso. Amen? Dahil makikita natin doon sa Lucas kung saan yung binasa natin kanina, na yung taong mayaman, nandoon na siya. Bagaman mga Kristiyano, mapupunta tayo sa presensya ng Panginoon. Pero sa kabila ng kawalan ni Kristo sa sa puso ng maraming tao, ito naman ang mangyayari sa kanila. Sila ay mapupunta sa impyerno. Kung saan doon sa binasa natin sa Lucas 16 kanina, ang yung taong mayaman. Bukod dito, ang sabi niya doon sa Lucas 16, basahin ko na lang sa 26, bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi na makakapunta dyan, at ang mga naririyan ay hindi na makakapunta rito. Ibig sabihin, once na namatay ang isang tao, the judgment ay tapos na. Kung papunta ka sa langit, doon ka na. Kung papunta ka doon sa dagat-dagatang apoy, doon ka na. Wala nang second chance. Kasi nga, itinakda na sa tao. Amen? Itinakda na sa bawat isa sa atin. Kaya kahit anong gawin mo na pagsisisi, kapag nandoon ka na, hindi ka na makakaalis sa kinaroroonan mo. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, make sure doon tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? Search our heart. Alam niyo, God has given us a chance. Katulad kay Moses, binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon. Ihanda mo na ang iyong sarili. Kasi malapit ka nang mamatay. I'm not saying malapit na kayong mamamatay. Pero we don't know, di ba? Hindi nga natin alam. Katulad ni Paulo, ang dami pa niyang nakausap bago siya binawian ng buhay. So we must be ready all the time. Katulad ng para nasa magnanakaw katabi ng Panginoong Jesucristo, praise God, kasi yung puso niya inacknowledge niya, even in the last minute of his life, he acknowledged that Jesus is his only Savior. Amen? Na kahit gaano siya nagkasala, siya isang magnanakaw, pero dahil alam niya, hindi na siya magtatagal sa mundong ito, ang sabi niya, Panginoon, isama mo ako kung saan ka mapupunta. Pero ang mahirap kasi, we don't know nga yung oras if we still have the chance na tumawag sa Panginoon. Di ba? Hindi natin alam kung mayroon pa tayong pagkakataon na tumawag sa Panginoon. At tandaan po natin mga kapatid, na kapag ang isang tao, dahil wala si Kristo sa kanyang puso, natural, hindi sa presensya ng Panginoon mapunta, kundi sa dagat-dagatang apoy. Tatandaan po natin mga kapatid, doon walang katapusang paghihirap. Day and night, ang sabi ng Biblia, day and night sa Revelations 4, sa 4:11, day and night, magdurusa doon ang tao na wala kay Kristo. Ibig sabihin, walang kapahingahan. Just imagine, sa buhay lang natin ngayon, yung pagtatrabaho natin ng ilang oras maghapon, parang 6 to 10 or 11, sinasabi natin, wala akong pahinga, hapong-hapon na tayo. How much more doon? But praise God, I believe wala sa atin ang mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Amen? So napakahalaga mga kapatid na ngayon, maman, search our heart, prepare our hearts, na hindi tayo mapupunta doon sa dagat-dagatang apoy. Kasi once na ang tao napunta doon, no exit. Tandaan nyo, only entrance ang dagat-dagatang apoy. No, wala nang exit. Gusto mo man umalis doon, wala nang pagkakataon. Kaya na alam nyo, ganun kabuti ang Diyos. Ganun tayo kamahal ng Diyos na ngayon. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na ihanda ang ating mga sarili. So, tulad ng sinabi ko kanina, na ang tao itinakda mamatay minsan, so wala nang second chance. Kasi maraming nagtatanong na, kapag binawian ako ng buhay, may pagkakataon pa ba akong magsisi? Wala na, kapatid. Kaya nga binibigyan na tayo ngayon ng pagkakataon ng Panginoon. Dahil tulad ng sinabi ko kanina na doon sa bangin, hindi na tayo makakatawag sa Panginoon kasi nandoon ka na sa dagat-dagatang apoy. Amen? Hallelujah. So babala sa bawat isa sa atin na dahil may mga tao na biglang namamatay. Sa atin, katulad ang sinabi ko kanina,
Akala natin biglaan. Para sa atin biglaan yung pagkamatay ni Paulo dahil hindi natin inaasahan kasi lahat tayo nananalangin na siya ay gagaling. Lahat tayo nananalangin, babalik siya, makakasama natin. Pero hindi natin alam, bigla pala siyang namatay. Pero sa Panginoon, hindi yun biglaan. Nakatakda na talaga sa Kanya yun. Amen? Katulad ng natin, keywords natin sa Hebrews 9:27, itinakda na ng Diyos yung kanyang buhay. Tulad sabi ko kanina, pagkasilang mo pa lang dito sa mundo, mayroon ka ng due date. Ngunit ang mahirap lang, Diyos lang ang nakakaalam kung kailan yung due date mo. Amen? Hallelujah. At ayon sa pag-aaral, ito nagulat ako nung nabasa ko to. Ayon sa pag-aaral, more than half, ibig sabihin, higit sa kalahati ang mga namamatay, they die prematurely. Diba? Sa Pilipinas lang, ang dami tayong nababasa sa mga Diyos, aksidente. Napakabata, aksidente. Sakit sa puso, inatake. Nabangungot, hindi na nagising. Nalunod, ayun ang babata, ang daming mga, alam nyo, nakakadurog ng puso, ang babata, nalulunod. Napabayaan. Grabe, alam mo sa puso na sayang na buhay. Premature death. At karamihan sa kanila, ay marami sa kanila, wala sa Panginoon. At ang masakit, malungkot, wala silang pagkakataon na magsisi. Tumawag sa Panginoon. Pag wala si Kristo sa ating puso, mga kapatid, dalawa lang ang pwede natin puntahan. Sa presensya ng Panginoon o sa dagat-dagata. Hindi mo kalimutan yung isa kong uncle namatay. Nag-message yung kapatid ko, sabi niya, sabi niya gano'n yung isa, kapatid ng nanay namin. Nahihirapan na. At that time, hindi pa uso yung sa messenger. Yung maglulod ka, yung tatawagan mo pa yung number, gano'n. So, siya, text o kay tawag sa line, sa number. Di sabi ng kapatid ko na para bang hindi na siya magtatagal kasi nahihirapan na siya. At that time, sabi ko, wala akong load. Sabi ko gano'n, ulang yung pagtatawag ako, mapuputol na. So, pinagwalang bahala ko yung pinuspon ko na sabi ko, bukas na lang ako maglulod, bukas ako tatawag. Hindi na ako. Bukas. Alaman ko na patay na. Maglupasay man ako. Wala na. Napakahalaga mga kapatid na binibigyan tayo ng Panginoon. Alam nyo yung gusto kong isigaw. Yung pagsisisi. Na hindi ko siya kaagad tinawagan. Na sana na ipanalangin ko na kung saan maraming beses na pag mga ganyan, tumatawag ako na kahit sabi ko, kahit hindi nila makapagsalita, naririnig lamang ako, sasama sila sa panalangin ko. Pero yung isa namin tatulong, hindi ko nagawa kasi iniisip ko wala akong load, which is, pwede ko naman gawa ng paraan. Di ba? Mag-load. Pero sabi ko, hindi pa naman siguro makakahintay pa kinabukasan. Pero napakalaking pagsisisi ko. Ang tagal ko yun in-overcome. Kasi parang, alam mo yun, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para i-guide sila, para magkaroon ng kaligtasan. Pero what? Kaya mga kapatid, time is running out. I really believe from my heart na yung nangyari kay Paulo, hindi lamang sa Manggi at pamilya, kundi para sa bawat isa sa atin. Na tayo magbulay-bulay ang isip. Sigurado na ba tayo sa presensya ng Panginoon? Katulad ng Apostol Pablo, ang sabi niya doon sa Philippians 1:21, for to me, to live is Christ and to die is gain. Masasabi ba natin yan with confidence and hope na kapag tayo ay namatay
sa presensya ng Panginoon tayo. Tandaan po natin, hindi natin alam pag alis natin sa banambahang ito, ay tinakda sa tao ang mamatay na minsan pagkatapos ay ang pag-uko. Tandaan natin, hindi pagliligtas dahil tapos na yung ginawa ng Panginoon na pagliligtas sa atin. Paghuhukom ang naghihintay sa bawat isa sa atin. Kung paano natin ginugol yung oras, yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya tayo binibigyan ng ganitong pagkakataon para i-search ang ating mga puso. It's not enough, kapatid. I'm sorry to say, it's not enough. Nandito tayo lagi sa loob ng iglesia, which is mabuti, maganda, pero yung puso natin, nasaan ang ating puso? Ilagak mo ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. Ginawa na ang lahat. Ginawa na ng Panginoon ang lahat para tayo magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pero tatandaan po natin, hindi yun automatic na mapapasa iyo ang buhay at kaligtasan. Kailangan mong aminin sa harapan ng Diyos na ikaw nagkasala. Nasaktan mo ang puso ng Diyos. Kailangan mong ilagak sa Panginoong Hesus lamang ang iyong pagtitiwala. Hindi sa iyong kayamanan, hindi sa iyong posisyon, hindi sa iyong possession, education, kundi sa Panginoong Hesus. Not even your connection, kundi sa Panginoong Hesus lamang. Pagtitiwala ng buong puso sa ginawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo. Sa 1 Timothy 1:15, sinasabi doon na Jesus came into the world to save sinners. Napunta ang Panginoong Hesus dito sa lupa, hindi para tawagin ang mga banal o kaya ang mga matuwid. Pumunta dito ang Panginoong Hesukristo para tayo na mga makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan. Do you accept na ikaw ay isang makasalanan? Lahat tayo, sinasabi ng Biblia, lahat tayo walang matuwid, wala kahit isa. But thanks be to God, dahil sa Panginoong Hesukristo, pwede tayong magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Aminin lang natin, makasalanan tayo. Aminin natin, hindi natin maliligtas ang ating mga sarili. Aminin natin, wala tayong magagawa para tayo ay makapunta sa presensya ng Diyos, kundi ang ilagak ang ating pagtitiwala sa Kanya. Amen? Inimbitahan ko na lahat tayo tumayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah.